Pumangatlo ang Pilipinas sa mga bansang pinakaligtas sa Timog Silangang Asya. Batay po yan sa pag-aaral ng American-based Gallup Analytics. Ikinatuwa naman ng Philippine National Police o PNP ang resulta ng survey. Si Patrick De Jesus sa report. Rise and shine, Patrick. Isa ang Pilipinas sa safest country sa Asya base sa isang pag-aaral. Sa Southeast Asia, pumangatlo ang bansa kasunod ng Vietnam at Indonesia matapos makakuha ng Law and Order Index score na 86 noong 2022. Ayon sa America-based Gallup Analytics na naglabas ng pag-aaral, isang survey ang sinagawa na may higit sa 1,000 respondents sa bawat bansa. Sabi ng PNP, makatutulong ang resulta ng pag-aaral para mapabuti pa ang ekonomiya ng bansa. Noong nakaraang taon, 8% ang ibinaba ng krimen base sa tala ng PNP. Malamang it adds up to the considerations ng ating mga investors at sa mga turista na pupunta ng isang lugar. And we know very well that these two aspects, yung investors and yung mga turista, plays a big role in the boost of the economy. Bukod sa pagsisikap ng mga pulis na mapanatili ang kaayusan, kinilala rin ni Acorda ang partisipasyon ng komunidad. The community engaged, nagre-report, nagre-reklamo kung may mga nakikitang katiwalian. And of course, the media, your role also kasi wide yung reach nyo. With this free, what we call that, flow of information and communication, there's two-way, nakakaroon ng tawag doon interaction and engagement. And with that, lahat po ng nakikita nating mali sa community, even crime, it leads to a peaceful community. That's how I look at it. Hindi lang ordinaryong krimen ang binabantayan ng pulisya, pero pati ang cybercrime kung saan maaaring magamit ng artificial intelligence o AI sa iba't ibang uri ng scam. I agree with that fear. So that's what we are actually realistic yan kasi based on our statistics talagang tumatakas. So for our part, we are addressing it via yung pag-update din ng ating mga kagamitan and yung mga applications na ginagamit natin, but also kasama na rin yung ating kapulisan. Sabi ni Acorda, sasanayin pa ang kanilang cyber cops para sa mas maigting na cyber patrolling. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.